na ho yung humamon, yung kumasaho sa hamon ng bawat Pilipino. Captain Dano, Colonel Beltran, ang guerrilla fighters na nandito na po sa inyong harapan. Mabuhay po kayo, sir. Ito, sir. Sir, dito tayo, sir. Kat, nandito po. Sino po yung ano? Mabuhay ka, sir. Nandito na ho sila. Colonel Beltran, ikaw na po yung mauna. Ayan na. Paano na Duterte? Ayan. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Isang pagsakta. Duterte! 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 Bakit kami narito? Bakit tayo narito? Bakit tayo naghahayag ng problema ng ating bansa? Kami, ang Filipino Guerrilla Forces, ay nagsimula April 9, 2024, kung saan wala kaming kasama, kaya nabuo kami ng Filipino Guerrilla Forces para sa sambayan ng Pilipino. Kasi ang ating gobyerno, busy sa pagpupolitika. Kami, nag-isip kami, paano namin iligtas ang Pilipino sa ating mga mananakop sa ating bansa kung may sakali may papasok. Ang Pilipino ay handa sa gera. Yun yung pinaganda namin. Pero yung gobyerno natin, anong ginagawa? Urakot! Urakot! Bakit kami narito? Bakit kami narito? Una, inubos ang kaban ng bayan. I-research ninyo ang mga ginto sa Central Bank sa pangalan, ayon sa aking informasyon, sa pangalan ni Bongbong Marcos, ang ating ginto at napatunayan, di ba? Napatunayan, di ba? Binita na, di ba? Ha? Wala na tayong kayamanan. Ano pa ang gagawin natin sa bayan ng Pilipino? Dati, makakaliwa ang narito sa shrine. Ngayon, lahat sila bayan. 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 Magula sa Supreme Court hanggang barangay. Bayad na. Sino ngayon ang magtatanggol sa bansa? Taong bayan. Taong bayan. Taong bayan. Sabay, taong bayan. Taong bayan. Ang makapangyarihan sa ibabaw ng ating konstitusyon, sa ating konstitusyon, sa 1997 konstitusyon. Okay. Pagod na, pero sige, tuloy natin. Walang pwedeng mapagod. Walang pwedeng mapagod. Ulitin ko po, ulitin natin. Kaya tayo nandito, nagsasalita sa harap ng sambayan ng Pilipino. Ang ibang nating kababayang Pilipino, hindi nila alam. Baka pagkising nila, wala na ang ating kayamanan. Wala nating reserbang kayamanan. Ubos ang pera sa Congress hearing. Ano nga ba yung hearing na yan? Saan pa papunta? Bakit ang inimbestiga nila yung 100 million lang? Pero yung billion of pesos, hindi nila naimbestigahan. Ano? Okay mga kabayan ko. Okay, isa-isahin natin ang isyu, no? Corruption, abuse of authority. Nandito na ang Partido Komunista sa Pilipinas, nasa Kongreso na, kasama na ni Tambaloslos. Sana hindi siya manalo sa dating na eleksyon sa Leyte. Sa Tacloban, hindi sana siya manalo para wala ng demonyo sa Pilipinas. Demonyo sa Pilipinas. Ang Speaker of the House, siya ang salot sa lipunan, at ang ating First Lady, siya ang ating problema sa ating bansang Pilipinas. Dalawa lang ang demonyo at isa lang ang tanga. Sino tanga? Si Bongbong Marcos! Bongbong Marcos, kinakaya ng asawa. Kinakaya ng asawa. Kinakaya ng kanyang pinsan. Noong
1970s, 1980s, ang naghaharing pangalan, Marcos at Romualdez. Ngayon, Marcos at Romualdez pa rin. Alam niyo, sa totoo lang, para sa kalaman, ako ay nakapagtapos ng kolehiyo sa pamamagitan ng Marcos Sr. Ang inaakala ko, yung 60 million more or less na itinutulong ko sa kanya pagkapanalo bilang isang vanguard of democracy, humiwalay ako. Kasi ang unang napag-usapan namin ni Martin Araneta sa Mandaluyong na kung saan yung kayamanan na makuha, ibibigay sa taong bayan. Ano nangyari? Ibinigay, ibinayad sa mga taong kanilang papakinabangan. Lahat ginawa nilang bayaran. Mayayaman, mahirap, binabayaran nila para sa kanilang political ambition. So ganun po. Okay, susunod ang ating kaibigan. Okay, isang palakpak para sa ating mahal na Vice President Sara Duterte. Isang palakpak na malakas. Okay, ang susunod ang ating isang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Alam niyo ba kung sino? Captain Lado. Siya lang ang ating pag-asa na magtatanggol sa bansang Pilipinas. Sino pa ba? Sino pa ba asahan natin? Wala na! Natutuwag na lahat ng Pilipino! Pero nandito si Supremo Clemente alias Dado! Bibigay ko ang Banatan mo, Kap! Tangin na, nandito ka na. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kasama, kahit suunan, mga mabuhay. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you thank you. At isang honor yun nandito kami. Isang honor. Kasama namin yung mga ingal, commander ng Filipino Guerrilla Forces. Huwag nyo lang itaas yung kamay nyo. Makikilala kayo mga nandito. At yung mga nakikinig na Filipino Guerrilla Forces all over the country. One time, big time. Okay, one time, big time. Ito na yun, no? Tapusin na natin to. Yun! Tapusin na natin to. Yun! Kasi mali eh. Okay. Bakit tayo nandito? Hindi pa nakakilala sa akin. Ako si... Ano pangalan mo? Dado! Dado Enrique. PMA class 83! 1983. Yes. First captain ng klase. Ibig sabihin nun, barumbado. Maron! Barumbado. Maron ng klase. Scout Ranger, US Ranger, Air Force, Nuclear Biological Chemical Defense. Cook, sundal, kanin. Mamamatay tao. Yan. Noon yun, ngayon hindi na, mabig na ako. Talaga? Okay, bakit tayo nandito? Kung tatandaan ninyo, 2 taon mula noon, may 10 taong kumandidato, humingi ng tulong natin. Humingi ng tulong, pinaunlakan natin. Pinakinggan natin yung sinasabi niya. At binigyan natin ng oras natin. Binoto pa natin. Ako binoto ko. Yung sa iba, hindi binoto. Pero ako binoto ko. Binigyan ko siya ng oras ko. Na kahit ako walang pakialam, binigyan ko siya ng oras. Ngayon, fast forward, 2 taon na lumipas. Bakit ako nandito? Bakit kayo nandito? O, bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Nabudol! O, nabudol. Minus 1, 31 million, minus 1. 30 million, 999,999. Minus 1, 39,999,990. Ba't kayo nandito? Marcos Arrestian! Ikaw, wag naman. Kaya mo na. Wag naman. Galit eh. Baka depresyon. Ngayon, ba't tayo nandito? Ba't ako nandito? Gusto ko i-share sa inyo. Kami, ng grupo ko, kaya kami nandito. Kasi gusto namin humingi ng oras sa kanya. Binigyan ko siya ng oras, binigyan natin sa lahat ng oras. BBM, bigyan mo ng oras ang taong bayan. 2 taon na lumipas. Masama ba yung magbigay ka ng oras para sa taong bayan? We are seeking redress. We are seeking redress.
for our grievances. We are seeking answers. We are seeking answers for whatever na kayo nararamdaman ninyo. Mataas ang bilihin. Yung bigas ng pangako. Sandamakal ng pangako ginawa, may pabahay. Nagawa ba? Wala. Hindi. So, nandito tayo para gusto natin bigyan tayo ng pansin. Binibigyan natin siya ng pagkakataon. BBM, kung nagiginig mo ako, binibigyan namin kayo ng pagkakataon sagutin ang hinanaing ng taong bayan. Number 1, you take a hair follicle drug test. Pero alam namin, di mo papansinin. Bakit? Kasi alam mo, positive ka. Diba? You take a hair follicle drug test. That's the grievance number 1. Yun ang gusto namin resulta. Number 2, ano ang ginawa ninyo sa pera ng taong bayan? Number 1, yung Drug test. binintang nito. Saan na po yung pera? We want explanation. Ano yung nangyari sa PhilHealth Fund? We want explanation. Ano nangyari dun sa 1.4 billion na flood control program na bumabaha pa rin? Tapos dun wala namang walang bakal. Yung simento. Tapos hinahanap niyo yung barko na tumama doon sa flood control project na yan, hinayupak na yan. Tapos doon, ano nangyari doon sa PhilHealth, 89 billion? Ano nangyari? Hindi natin alam, no? Ano nangyari doon sa mga pera? Marami ka pa. Thank you. 500 billion, napondohan ng 250 billion, nasaan na? Umikita ba? Pera ng taong bayan yun. Pera yun ng mga empleyado. And yet, walang sagot. Pero kayo sinasagot ninyo yung grievances ninyo. Ano yung grievances ninyo? Takot na takot kayo kay Sara. Takot na takot kayo kay Duterte. Kay Digong. Hindi yun ang gusto namin. Ang gusto namin, sagutin ninyo. Please, sagutin ninyo. At kayong mga nakapaligid kay Marcos, kayong mga AFP at mga PNP, pakiusap, wag niyong aawayan yung AFP, PNP. Nasasaktan kami. Galing kami doon. May mga kasama kami ng ex-PNP, may kasama kaming mga ex-military. No? Hayaan nyo lang sila. Bakit? May trabaho silang ginagampanan, mas malaki ang problema nila. Kung hindi sila tutugon sa hinanaing ng taong bayan, tayo ang tutugon sa hinanaing natin. Tayo. Wala nang iba. Tayo. Tayo ang hihingi sa nagtulong sa sarili natin. Kung hindi sasagutin ng gobyerno ang problema ng taong bayan, tayo ang tutugon. Tayo ang sasagot. Why? Because we are above everyone. We have the sovereign will. Tayo yung pinakamatas. Ito lang yung konstitusyon. Ito lang. Tayo. Ito. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to establish a democratic and just society that shall, and a government that shall embody our ideals. Ideal ba yung magdurog tayo? Ideal ba yung magdakaw? Yung anak mo nga magdakaw, papaluin mo sisitahin mo Yung kongreso, pinaplanter tayo. Bawal ba bawal ba magalit? Contempt. Yes or no? Tayo na nyo. Yan ang sagot nyo. Ikaw, kilala mo kung sino ka, convicted ka, nagko-contempt ka ng tao. Hanip ka. Baka mawalan ako ng boses. Tubig. Ikaw. Convicted ka, criminal. Anong ginagawa mo dyan? Di ba? Tana, may bukas ka rin. Kaya nga, hindi dapat na inaapi. And now, what you're trying to do, after the people are saying lahat ng grievances nila, binabaliktad din yung konstitusyon. Ginagamit yung konstitusyon laban sa amin. Tama ba yun? Mali! Ba't ang ina nasagot nyo? Mali! We, the sovereign Filipino people, do ordain and promulgate this constitution. Batas natin yon, kaya hindi kahit sinong Supreme Court, kahit sinong lawyer na hindi naintindihan yan, talaga, sorry, hindi nyo naintindihan. We, the sovereign Filipino people, tayo
ang masusunod. We, the sovereign Filipino people, walang Pilipinas kung walang taong bayan. Walang gobyerno ng Pilipinas kung walang taong bayan. Walang konstitusyon kung wala yung taong bayan. Tayo ang nag-ratify. Isa ako sa nag-ratify. Ikaw, matanda ka na rin. Oh, nag-ratify rin to. Sino mga tatanda rito, mga senior? Nag-ratify kayo ng Constitution 1987. And we saw to it na meron tayong konstitusyon sa ngayon sa kagustuhan natin. Do ordain, dinaspasan natin, and promulgate this constitution. Ayun problema ngayon. Anong ginagawa nila? Binaboy! Yun lang ang salita. Binaboy! Pinorkibig! Yung constitution natin. Huwag masyadong magalit. Puso, puso. Oh! You are weaponizing the constitution laban sa Pilipino. Bakit? Makinig kayong lahat, tao sa gobyerno. From President, Vice President, Labisara, Vice President, Congress, Senate, Armed Forces of the Philippines, 3 branches of government. Pakinggan ninyo, galit ang taong bayan. Napakahirap bang intindihin nun? Galit ang taong bayan. Ako galit na eh. Matagal ako magpasensya. I have a high tolerance for pain. Hindi na, okay lang. Hiwa-hiwain nyo ako, tatawanan ko lang yun. Patakan nyo ng kalamansi at asin, tatawanan ko lang yun. Tanggalin nyo yung kuko ko, okay lang sa akin yun. Kuryentin nyo ako, okay lang sa akin yun. Dinaanan namin sa akademya yan. No? Uso paising nun eh. Kaya, pag nagre-reklamo na, ibig sabihin, matindi na ang galit ng taong bayan. Matindi na ang hinaing ng taong bayan. Kaya, pag kami nagalit, wag na natin paabutin ito na kami mismo, BBM, makinig kayo down the line. Wag nyo nang paabutin na kami mismo magdedeklara ng People's Court. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Yes. People's Court. Kami mismo ang liliti sa inyo. Kami mismo. At lahat ng nagnakaw, lilitisin namin. Ilalagay namin yung death penalty na ilang taon nyo nang hindi binalagay, binaon nyo sa limot. Habang kayo nagre-resolution 10, mga animal kayo. Animal kayo. Kayo. Mainit na naman ang ulo ko, tangina nyo. Oo, okay lang. Love you, love you. Hindi ko naintindihan eh. Unsa mo na. Yes, we are the sovereign Filipino government. The sovereign Filipino people. And we deserve respect. We deserve respect. Hindi tayo dapat takutin. Nawawala na ako ng boses ha. Hindi tayo pwedeng takutin. Pagkat lahat ng kanilang kapangyarihan, ano sabi sa konstitusyon? All power, all authority emanate from the people. And sovereignty resides with the people. So, bakit nyo kami inaaway? Bakit nyo kami tinatakot? Bakit nyo kami pinupukpok? Kay OJC, pinupok. Tama ba yun? Tama ba yun? Kaya, pero huwag kayong magagalit sa ating PNP. Marami ko kakilala sa PNP na mabait. Pero pagka pinukpok kayo, magalit kayo. Eh, pinukpok kayo eh. Pag tiniragas kayo, magalit kayo. Huwag kayong matatakot mga kababayan. Kasi karapatan natin ang magalit. Karapatan natin. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Ano tayo, just. Kaya tayo nandito. Kasi ayaw natin maging narco state. Oh. Monarchy. Communistic na estado. O, tatlo yung sinabi ko. Narco, puno ng droga. Gusto niyo ba yung anak ninyo? O, sige pare, anak ko, mahal kita, bumili ka ng droga sa tindahan. Gusto niyo yan? Paano maiwasan yun? Presidente Bongbong Marcos, you subject him to a drug test para sigurado. Hindi tayo pwedeng tumagal na isang araw na merong presidente na bangag. Patunayan mo, hindi ka bangag. Kuno lang. Tapos nun, anak, magnakaw ka sa kapitbahay, nakawin mo lahat ng pera doon. Tama ba yan? Because that is not our ideal. That is not the ideal of the Filipino people. Galit tayo sa magnanakaw. Lalong galit tayo sa buhaya. Buhaya. Mga plunderer.
Kaya dapat tumayo kayo mga kababayan. Bukas, one time, big time. Tapusin na Lahat natin! ng pwede, pumunta kayo. Bawat Pilipino, pumunta kayo. Yung mga nasa probinsya, pumunta kayo sa probinsya ninyo. Ewan ko, mahalang traffic, mahalang aeroplano eh. Pumunta kayo sa inyong mga lugar at doon kayo sama-sama magtipon. Cebu, Mindanao, lahat ng area. At kunan ninyo, mag-live kayo, ipakita nyo at binomonitor tayo ng Amerika. Gusto nilang makita na lahat tayo nagagalit. Hindi pwede ito. Hindi pwede. We, the sovereign people, will say, it is enough. Ayaw na namin ito. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone.